Gagawa tayo ng mini puto at mini kutsinta. Yes, mini dahil kasing laki lang to ng barya. Etong maliliit na sizes na ito ay first kong nakita sa Laguna. Na-miss ko ito kaya gawin natin. Ayan, so unahin natin ang paggawa ng ating kutsinta. So ang gagawin ko na kutsinta version ay combination of all-purpose flour at cassava starch. Kung gusto nyo naman na all-purpose flour lang lahat dahil wala kayong cassava starch, pwede. Meron tayong recipe niyan. Ilalagay ko sa description box. Or kung gusto niyo, gumawa tayo ulit. At kung gusto niyo din gumawa again ng cassava starch lang lahat, sige, baka next time gawin natin. And bago tayo magsimula ay dapat nakapagpakulo ka na ng tubig. Dahil pagka-mix natin ay agad na natin siyang iluto. So, okay, meron tayo ditong all-purpose flour. Ayan. Cassava starch. Brown sugar. So, maganda kung mas darker yung bilihin mo nito. Kung hindi kayo maglalagay ng aswete or annatto seeds. Diba si annatto seeds or aswete powder ay eto yung magbibigay ng kulay sa ating kutsinta. Kung wala kayong annatto powder, ay pwedeng gumamit ng seeds. Pero, ibabad mo muna sa mainit na tubig. Tapos, optional, meron tayong milk powder. Gustong-gusto ko na may milk powder yung kutsinta dahil malinamnam siya. Okay. So, i-mix na muna natin to. Next ay maglagay tayo ng tubig. Tapos, vanilla flavor. Ito naman ang lye water natin or lihiya. Sa mabibili, marami sa palengke. Pero meron na din sa grocery. So, maglagay tayo ng mga 1 tablespoon. Ayan. Tapos, ay mix natin na mabuti. Okay, so ito yung ating steam basket. Andito yung mga super cute natin ng mga molde. Yan siya kaliit. So, nag-lightly grease na din ako nito. Pwede naman hindi, pero naninigurado ako. Okay, so maglagay na tayo dito sa ating mga molde. O nga pala, kapag yung mixture ninyo ay natambay ng matagal, dahil siguro huli nyo nang na-realize na hindi pa kumukulo yung water ninyo, bago nyo isalang ay dapat i-mix nyo siya. Dahil yung mga mixture natin ng mga harina ay nasa ilalim na yan. Dahil ang makukuha mo dito sa ibabaw ay malabnaw. So, napansin nyo yung mga kutsinta na parang may hollow sa gitna. Yun ang dahilan nun. So, dapat mo siyang i-mix bago kayo magsalang. Okay, so maglagay na tayo. Okay, maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating mga kutsinta. Lagay natin dito yung ating takip. Tapos, i-steam natin yan for 15 to 20 minutes. Ayan, so i-check natin. Ooh. Ayan. Ayan, kung hindi na siya yung parang tubig, luto na siya. Okay, so ngayon ay tanggalin natin siya sa ating mga molde. So, gagamit lang ako ng spatula, maliit na spatula. Ayan, so ang gagawin lang natin ay scrape lang natin yan sa gilid. Oops. Ayan, oh. Oops. Ayan siya. Ayan, oh. Ang cute niya, no? Ang liit. Huh? Ganyan siya kaliit. Okay, next gawin natin yung ating mga mini puto. And of course, nagpapakulo na ako dito ng tubig natin. So, etong ating all-purpose flour. Yan. Ang ating asukal. Baking powder. At eto, optional milk powder. Ang gamit ko pong milk powder ay
Bear Brand. Mix na muna natin yan. Tapos ay maglagay tayo ng ating tubig. Cooking oil. Itlog. At maglagay din tayo ng konting vanilla flavor. Okay. Mix natin na mabuti. Eto, na-mix na natin siya na mabuti. Ngayon naman, ang gagawin ko ay optional. So, i-divide natin sa equal parts yung ating puto batter dahil lalagyan natin ng kulay. Okay, ang kulay na gagawin natin ay red, violet, green, and puti lang. Red. Ilagay tayo dyan. So, hindi na tayo maglalagay ng flavor, So, eto lahat ay may vanilla flavor lang. Pero kung gusto yung maglagay ng flavor, gaya ng eto, food color, so kung gusto mo ube, pwede din. Tapos green. Maganda to kung Pasko, no? And then mix natin. Okay, so maglagay na tayo ng ating mga puto batter dito sa ating lightly grease na mga molde. And optional, pwedeng maglagay ng keso. And maganda kung manipis na keso yung lagay para hindi siya lumubog. Ito lumulubog na. Okay na yan. So ngayon, isalang na natin. Kuha tayo ng malinis na tela. Takpan natin yan para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating mga puto. Tapos lutuin natin for 5 minutes over high heat. Ayan, so i-check natin. Oh my God! Ang gaganda nila. Ayan, so hanguin natin ang ating mga baby puto. Okay, tapos palamigin na muna natin ito bago natin tanggalin sa molde. And then, magsalang tayo kasi marami pa tayong mixture. So, magsalang pa tayo. Okay, sa pagtanggal nito, madali lang. Ganyan lang, oh. Ayan, tanggal na siya. Oh, ang cute ng puto natin. Okay, hindi naka-on yung mic ko. So, magpapak tayo. Sa pagpack natin ay gagamit lang tayo ng maliit na brown bag. Tapos, optional, maglalagay tayo ng dahon ng saging. Ilagay natin ang dahon ng saging sa loob ng ating paper bag. Okay, mahaba yung gamit ko na dahon ng saging dito dahil gusto ko talagang makita sa video natin yung dahon ng saging. Tapos ay pwede na tayong mag-pack. So, unahin natin yung ating mga mini kutsinta. Pwede per piece or per gram ang pagbenta, pero ang naalala ko, 10 pieces isang pack. Next naman ay ang ating mga mini puto. So, i-pack natin siya ng assorted yung kulay. Again, pwede puti lang ang puto, pero ang ganda ng assorted na kulay. Ayan, so tikman na natin. Unahin natin yung puto. Yung puto na may keso, ayan siya. Ang lambot ng puto natin. Ang sarap. Ang sarap nito pang breakfast at merienda habang nagkakape ka or nagtiti. O hindi ka mahilig sa mga ganun, pwedeng with soft drinks or juice. Tapos, eto naman, kutsinta. Ang liit. Kutsintang-kutsinta. Nakakamiss yung gatong pagkain. Perfect, no? Mga ganitong pagkain talagang napaka-nostalgic. Alam mo yung maalala mo yung yung nakaraan, yung bata ka pa. Kasi 'di ba, ngayon marami ng mga pastry, mga western na pagkain, na merienda, mga cakes, mga cookies, brownies, mas sumikat siya ngayon. Pero kapag ganito yung pagkain mo, naaalala mo yung buhay mo before. Nakaka-miss, 'di ba? Kaya eto,
inspired to doon sa nakita ko doon sa... Nagstay kasi ako ng Laguna. Tapos, tuwing nagsisimba kami, may isang sasakyan doon na L300 yung ano niya, yung sasakyan nila. Binubuksan nila yung likod, tapos eto, nabibenta sila nito. Hindi nga lang iba't ibang kulay yung binibenta nilang puto. Ganitong size, mini puto, tsaka mini kutsinta. Pero one color lang, puti lang. And nakalimutan ko na kung may keso yun. Pero yes, masarap kung may keso yung ating puto. At hindi ko din maalala kung bigas ba yun or harina. Kung gusto nyo na bigas, may recipe din tayo niyan. Parang inspired din yun sa puto kalasyaw. Oo. Tapos, eto, yung kulay nun, I think brown. Eto kasi may aswete, so ganito yung kulay niya. Oo. Di ba sabi ko sa inyo, kung gusto nyo na natural lang. Natural naman yung aswete. Pero kung gusto niyo yung kulay ay from the sugar, gumamit kayo ng dark na brown sugar. Ito kasi sa atin ay medyo light. So, naglagay tayo ng aswete pa para ganito yung kulay niya. And again, yung packaging na naalala ko ay paper bag na maliit. Tapos, eto nga, naglagay sila ng banana leaves. And feeling ko, parang hindi din sila naglagay ng kinayod na niyog. So, may tendency yung kinayod na niyog kapag natagalan, madaling masira, di ba? So, pwede gawin nyo, steam nyo na muna yung niyog. Yung kinayod na, tapos steam mo siya para luto na siya. So, matagal bago masira. Pero, kung gusto nyo makasigurado, pwede na maglagay ng toppings or pwedeng keso ang ilagay. Ayan, kung ayaw nyo ng ganitong packaging, pwede naman microwavable or yung clear packs. Pero, eto, mura ng packaging to kung pwede na hindi kayo maglagay nito. Eto na lang paper bag. Mura lang to, di ba? So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!